Yes, good morning, church. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo and then say shalom. Tapos ngitian ninyo, ngitian ninyo. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Once again, it's Sunday, September 10, 2023 at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At tayo po ay idinako once again sa atin pong pananambahan. At salamat po for joining us once again sa atin pong mga kaibigan online. So maraming salamat po for joining us dito sa Solution Grace Church. Ito po yung ating morning service. At mamaya naman pong 3:00 ng hapon tayo po ay lilipad sa Caloocan. Yes, so mga kapatid, are you excited to be in the house of the Lord? Amen. Parang ang hina nun Alam niyo, walang pinakamagandang lugar at pinaka-safe kundi sa tahanan ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo, nung araw po, nung tayo ay dumaraan sa lockdown at pinahintulutan na po ng gobyerno natin na magkaroon tayo ng service. At isa po ang Solution Grace Church sa matapang dahil po sa biyaya ng Panginoon. Tayo po isa sa Las Piñas na nagbukas kagad sa church because I believe that the church is the safest place on earth. Amen. Kaya kung kayo po may mga pinagdaraanan, wag po kayong lalayo sa church because this is our Bethlehem. Pag sinabi nating Bethlehem, yung word na Bethlehem is house. Pag sinabing lehem, hindi po ito tungkol sa ubo. Ito ay tungkol sa tinapay. Now, bakit po kailangan tayong pumunta sa ating Bethlehem, which is our church, because dito tayo kumakain ng salita ng Panginoon, which of course, Jesus Himself. So once again, kayo po ba'y masaya to be in the house of the Lord? Oh, di ba? Konting paliwanag lang talaga eh. And of course, tayo po ay sumasa inyo live today. It's 17 minutes after 10. Ako po ay natutuwa dahil habang hinihintay natin ating mga kapatiran, ay meron tayong mga kaibigan na na-miss natin for so long. Alam kong talagang sila po ay busy sa work. Kasi iba yung kanilang time schedule. Parang mga Amerikano sa gabi nagtatrabaho. At mukha naman talaga mga Amerikano. Once again, welcome back kay Ate Sai tsaka kay Ate Kim. May mga kasama pa sila. Yes. At habang hinihintay po natin ating mga kasama, ay sa mga gusto pang humabol at mga nagtatanong, yes, we are at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, Civic Star, Pamplona 2, Las Piñas City. So please, kalat na lang yung ating good news na ito. And today, gusto nating pasalamatan ng Panginoon because napakaganda po na ating pagsisimula. Lagi naman pag nasa Panginoon, gagaya ng song na inawit sa atin ng praise and worship. Pwede ba natin i-honor ang ating praise and worship team? Yes, thank you so much. At yan po sa panguna ni Ate Lace. At salamat sa ating band. Napakahusay, 4-piece band lang po yan dahil alam kong biyaya ng Panginoon. And speaking of good news, gusto nating purihin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Gab, yung ating drummer, dahil siya po ay Vince Lester. Amen. Yeah. Si Eman din, Vince Lester. Wow, grabe. Di ba? Yan ang mga anak ng Diyos. Amen. And of course, we would like to honor din ang proud parents sina Kuya Ed at saka si Ate Maisa at saka si Nanay Ofelia. Kaya ba wala dito si Nanay Ofelia, tinatanggap yung yung medal mo? Siya kumuha. And sino pa? Sino pa may mga blessings? Mamaya po marami tayong ipagpipray. Of course, birthday na ating si Kuya Ed. Ipagpipray po natin siya at pagpray natin na tayo ipakainin niya. Oo, sa kanyang birthday. Yay! Parang iba yung palakpak ni Ate Maisa, pabaliktad Mamaya marami tayong pagpipray. Pagpray din natin ating mga kapatid sila, Kuya Marvin at saka si Ate Lace, pupunta ng Bali, Indonesia para sa kanilang second honeymoon. Mabuhay ang dati ng kinasal. Mga kapatid, ayaw nyo lumapit dito? Naligo po ako. Now, are you excited para po sa Word of God? Amen?
And of course, gusto kong i-welcome pala sila Frana, tsaka si Frankie, no? Mga kaibigan ni Kuya Jet. Amen. So, sige po. Isa pang magandang balita, tayo po ay pinagsama-sama, yung mga anak ng Diyos. Wala nang pinakamasarap na panahon, kundi tayo po yung magsama-sama. At mamaya, meron tayo, bago matapos yung ating service, meron magbibigay ng testimony niya sa atin dito sa harapan. At ako talagang kaabang-abang po yan. And we pray na hindi lamang po ito yung simula ng pagbibigay natin ng testimony. Kung kayo po may mga testimony, ay gusto naming marinig yan in the coming days. Amen? Okay, so excited na po ba kayo para sa salitaan ng Panginoon? Sige po, let's pray. Panginoon, we thank you once again. Kanina po sa pag-aawitan pa lang, kami po ay busog na sa nakamamangha at nananaga ng biyaya mo. Salamat, O Diyos, dahil lahat na aming mga kabigatan, kapag kami po ay nakatingala sa iyong biyaya, who is of course our Lord Jesus Christ, Panginoon, wala pong dahilan para kami pa ay matakot, mangamba. Because Panginoon, ang kininang iyong kapayapaan at ang kapahingahan at kagalahan sa piling mo. Salamat, O Diyos. At patuloy mo kaming niyayakap hanggang sa mga oras pong ito. At patuloy mo kaming yakapin, Panginoon, ang iyong salita. At kami po ay manatiling mamangha, Panginoon. At gamitin niyo po ang inyong lingkod para akin pong tuwirang mailahad at maipahayag ang iyong salita sa umaga pong ito. Purihin ka, O Diyos. Buksan mo po, Panginoon, ang isipan na ang bawat kapatid namin nanonood online at kasama namin on-site. So ilamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay dahil alam ko bawat isa po sa atin may kwento. At gaya po ng paanyaya sa atin ni Ate Liz kanina, it's really important na balik-balikan po natin yung kasaysayan. Halimbawa, for the past, how many days ba? Ay, ano ba, nung isang araw ikaw ay natalisod. Naisip mo, munti ka nang bumagsak, pero hindi nangyari. Actually, that's a blessing. Maganda po, binabalik-balikan natin yon para makita natin, Lord, talaga palang iniingatan mo ako. Kasi pwede po tayong mauntog o pwedeng mabalian tayo ng ngipin. May mga ganun tayong pagkakataon, minsan di natin na-realize. Pero kapag tayo po ay sobrang amazed po sa pag-ibig ng Panginoon, even po yung mga maliliit na detalye ng buhay natin, na ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung bang tipong naliligo ka, bigla ka nadulas, pero Lord, thank you, iningatan mo kami. At marami pong pagkakataon talaga, ako rin nararanasan ko, minsan naglalakad ako eh. Dito lang eh. Nung isang araw kami dalawa ni Mrs., may dumaan na mabilis na motor. Na syempre may driver ha. Hindi naman pwedeng isa lang yung motor. Munti kami mahagip na dalawa. Alam mo, dalawang bagay, medyo nagulat ako. Natuwa din kasi biglang napayakap sa akin si Mrs. eh. Oo. Di ba? Sabi ko, baka kakungutsaba niya yung motor eh. Gumagawa na lang dahilan para yakapin ako eh. So, ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? So, gawin po nating habit yon to thank the Lord. And last Sunday, ay tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil naalala niyo po yung ating pinag-usapan last Sunday na talagang ang gusto ng Panginoon sa atin, kanina po tayo nakafocus sa kanyang bugtong na anak. Marahil meron po kayong pinagdaraanan sa buhay, meron kayong mga takot na nararanasan, o meron kayong sakit marahil na pinagdurusahan. Pero alam niyo po, ang susi talaga, magpasalamat pa rin tayo. Alam niyo, minsan po sumasakit din ang likod ko. Pero ayokong tanggapin. Sabi ko, Lord, ayokong mag-conform ako sa mundo. Alam niyo, sinasabi ng mundo, alam mo kung bakit sumasakit ang likod mo? Umiidad ka na eh. Tatanggapin ng mundo yun, but for us, di ba sabi ng Romans 12 verse 2, do not conform to this world, but be it transformed by the renewing of our minds. Now, sasabihin po ng ibang mga kapatid natin, nako, sinasabi ko na ba yung mga teachings niyo tukol na naman yan sa prosperity gospel. Actually, sa gospel po may prosperity. Kasama po yung, nagpa-prosper din po yung ating physical health. Na meron tayong foundation. Bakit tayo hindi sasabay sa agos ng mundo? Ako po naniniwala ako na kagaya po ni Caleb. Kilala niyo si Caleb? Yung kaibigan ni Joshua. Meron siyang kakaibang spirit. Ang spirit po ni Caleb, hindi siya kagaya ng 10 mga
spies na ipinadala ni Moses sa Canaan. Sabi ng Diyos sa kanya, Caleb has a different spirit. At nung umabot siya ng 85 anyos, malakas pa rin po siya. And I believe tayo po dito sa church, meron tayong kakaibang spirito. Hindi po tayo nanlulupaypay, hindi tayo kagaya ng mga tao sa mundo na tinatanggap nila. Kaya ganyan ka, nanlulumo ka na dahil tumatanda ka na. Sabi mo sa katabi mo, tumatanda ka na ba? No. Lahat kayo nakatingin kay Tita Lorna, bata pa yan. Tingnan mo si Tita, this is no joke, di ba? Patuloy siyang pinapaganda ng Panginoon. It's because she is not conforming to this world. Natatransform po siya because of the Word of God. Now, ano po yung righteous foundation natin? Finished work on the cross. Si Jesus po, this is good news. Sabi ng mga theologians, 33 years old, siya po ay ipinako sa krus na matay. Now, ano pong significance? Bakit 33 taon siya ay namatay na? Bakit ang iksi ng buhay? Alam niyo, kapalit po noon, para tayo po magkaroon ng long and satisfying life. Lahat po ng mga pangit na nangyari sa krus, meron pong message yun. Para po, hindi po natin maranasan yung maiksing buhay sa mundong ito. Amen? So, ang tawag po doon ay divine exchange. Now, if you believe this will happen to you. Pero pag hindi kayo naniniwala, hindi naman po ipipilit ng Diyos sa atin yun. Kaya po maagang namatay ang Panginoon sa krus. Maaga, ibig sabihin, bata pa. 33. Nang sa gayon tayo po magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasaya. Do you believe it, mga kapatid? Amen? Tingnan mo si Kuya Albert, 250 years old na. Buhay na buhay pa rin. At malakas sa malakas. Amen, di ba? Amen? So paniwalaan po natin ito. Now, gaya po na pinag-usapan natin last Sunday, may importante po mensahe sa atin ng Panginoon that today, because of what Christ has done on the cross, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. At wala na rin pong dapat tayong pagkaabalahan na dito po tayo manatili sa lumang kasunduan ng kautusan. And even po ang panahon ng propeta ay lipas na. Because sabi po ng Diyos in Luke chapter 9 verse 35, anong sabi po ng Diyos nung nakita po ni Pedro sa Mount of Transfiguration, si Jesus may kausap sa kabilang gilid si Moses, sa kabilang gilid naman si Elijah. This was our message last Sunday. Anong sabi po ng ating Panginoong Diyos? Nung sinabi ni Peter kay Jesus, Lord, it is good for us to stay here, sabi niya. And let us make 3 tents or 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Now, habang nagsasalita po si Peter, anong sabi ng Diyos sa kanya? Hindi niya pinahintulutan na ipantay ni Pedro si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, kay Moses at saka kay Elijah, which is happening today sa maraming churches. Pinapantay nila si Jesus kay Moses at saka kay Elijah. Anong sabi ng Diyos, Ama? This is my beloved Son. Hindi po niya sinabing, these are my servants and my beloved Son. Hear them. Hindi po. Sabi ng ating Diyos Ama sa langit, this is my beloved Son, referring to Jesus alone. Hear Him. So I believe, at nakalagay naman sa Biblia, na yung time po ng panahon ni Moses at panahon ni Elijah, they already served their purposes. And that's why Jesus said in Matthew 5:17, do not think that I come to destroy the law and the prophets, but I did come not to destroy them, but to fulfill. So ibig sabihin, kung fulfilled na po ito, tapos na yung panahon nila, panahon na po na ating Panginoon. So ang susi, dapat nakatingin tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao in the person of Jesus Christ. Siya po yung biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Amen? And today, papagyamanin pa po natin itong message na to dahil kung kayo po ay pumasyal sa ating Facebook page, meron tayong serye na gagawin. Ngayong, I think tatamaan po until next month. Ito po yung tinatawag na The Armor of God. Sa Tagalog, alam niyo po yung Armor of God? Baluti ng Diyos. Napakinggan niyo na po ba yung baluti ng Diyos? Hindi po ang team song dito ay balutin mo. Hindi yun ang team song dito ha. Baluti po ito, hindi balutin. Although kahapon, we praise God dahil kami po ay umate ng isang spiritual birthday
kami po ay kinanta namin yung kanta ni Sharon Cuneta. Kaya sabi ko magandang message yung baluti ng Diyos. At tayo po ay binabalot ng katotohanan ito. At alamin po natin kung ano ba itong baluti ng Diyos or the armor of God. At simulan po natin ating pag-aaral sa isang question, as usual. And this is our question for today. Mga kapatid, pakilagay nga po sa ating question. Paano ba dapat isinusuot at ginagamit ang belt of truth na bahagi ng armor of God? Now, ang atin pong message for this Sunday, it's entitled The Belt of Truth. Sabihin nyo nga po sa katbin niyo, meron ka bang sinturon? O nakasinturon ka ba? Sino po dito lagi nagsisinturon? Ako lagi ako nakasinturon eh. Si Abes ayaw eh. Kaya laging ganun ang ganun si Abes eh. Ganun ang ganun eh. Now, bakit po belt of truth? Because yung belt of truth po is part of the armor of God. So, nung araw, bakit armor of God? Kasi ang kanila pong peg, ang kanilang pinaghuhugutan yung mga Roman soldiers. Kung anong meron sila. Kasi sila yung mga mandirigma ng mga panahong yon. So, ito po ang ating pag-uusapan sa araw pong ito. At alamin po natin, ano ba ang naisin po ng Panginoon na dapat natin isaalang-alang. At alamin natin kung paano natin mapapagtagumpayan ang mga pakana ng kalaban. Gaya po na ating pagsisimula kanina, marami tayong mga pinagdaraanan marahil na kalungkutan o problema sa buhay. Pastor, natural bang ako'y dumaraan sa problema, mga kalungkutan sa buhay? It is but natural to happen. Kasi po, nandito pa rin tayo sa mundo. Pero God has provided us yung kanyang armor. Wow! Hindi po ba kayo natutuwa yung pinrovide ng Panginoon sa atin, yung baluti niya? Hindi tayo ang may baluti kasi wala tayong baluti. Ang alam lang natin magbalot ng pagkain pero baluti, wala tayo. Yun ang propensity ng tao. Lagi po niyang pinopronta yung sarili niya para ipagtanggol ang sarili niya sa mundong ito. Hindi po tayo magtatagumpay. But praise God, God has provided us His armor. Ang galing, ano? Hindi po ba kayo natutuwa na meron pong binigay ng Diyos sa atin na kanyang baluti at kumpleto po ito. At ang naisin po ng Diyos sa atin, gamitin po natin ito ng kumpleto. Hindi pwedeng pa isa-isa. It should be complete. At alamin natin ano yung kumpletong armor ng Panginoon. So paano ba natin isinusuot ang bawat isang bahagi ng baluti ng Panginoon? So ready na kayo mga kapatid? Pero ako, before din na pakinggan ko ito before, sa mga mananampalataya, itinuro din sa amin ito. Akala ko ito yun. Pag-isip mo raw sa umaga, when you pray, parang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sinusuot ko na yung belt of truth. Para bang imaginary, sinusuot ko na yung helmet of salvation. Hindi po ganon. Pag pinag-usapan natin ang armor of God, it speaks of the gospel of Jesus Christ. Hindi po ito tumutukoy sa lumang kasunduan ng kautusan. Kaya po, it's really important na kayo po ay you listen to the word of Christ. Kasi napakasama po ng mundo natin sa ngayon. Ang dami po mga masasamang tao na nagbabalak ng masama laban sa inyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may binabalak ka bang masama sa akin? Praise God. Sa church, walang ganon. Magkakapatid tayo. Pero paglabas mo ng church, magugulat ka na lang. Ang tagal mo naging kaibigan, yung pala sinisiraan ka. Ang tagal nung may pinagsamahan kayo, pero winawasak ang buhay mo. Now, God has provided us something. Ito pong kanyang baluti. Para tayo po ay, we could withstand the wiles of the devil. Meron siyang plano, pero hindi siya magtatagumpay. Remember, Isaiah 54 verse 17? No weapon that is formed against us shall prosper. So even though the weapon is already formed, it will never prosper against us. Now, paano po natin mararanasan ito? Ako personally, sabi ko, Lord, ayoko nasasaktan. Sino ba naman dito gusto nasasaktan? Pero meron po ibang tao, sinasabi nila, hindi, natural lang yun. Ayokong maging natural yun. But of course, dumaraan po yun. Pero pag tayo po'y dumadaan sa problema ng buhay, gusto natin hindi tayo tumatambay doon. Amen. So ano yung ways ng Panginoon? He has given us yung kanyang armor. Amen. So iisa-isahin po natin ito. At alamin natin, saan ba matatagpuan ang mga paalala na ibinigay na po ng Diyos sa atin ng kanyang baluti? It's found in Ephesians chapter 6. Now, yung pong Ephesians, napakaganda po ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Efeso. Meron po siyang 3 W. Yung first one, ipinapakita po doon
yung ating kalagayan, yung ating wealth. I mean, you have to walk in the blessings and favors of God through Jesus Christ. So yung pag sinabing you walk, ibig sabihin tinataglay natin yun, di ba? Amen. Ikalawa, yung ating wealth, yung kayamanan na meron tayo. At ikatlo, paano natin tatayuan yung mga kayamanang ibinigay sa ating to bilang mga anak ng Diyos. Kaya po yung walk, wealth, at paano nga ba yun? Ba't sa tatlong W yun? Mamaya babalikan natin. So ito po yung ating position as believers. Amen. So today, alamin natin in Ephesians chapter 6, verses 10 to 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Now, sabi po, let's go back to verse 10. Pakilagay po sa verse 10 once again. Finally, my brethren, be strong in the Lord. So tayo po will be strong in the Lord, hindi po in the power of our might. In the Lord. So paano po tayo lalakas sa Panginoon? Dapat alam po natin ang kanyang salita. Amen? So be strong in the Lord and in the power of His might. Now, ito pong paalala sa atin ng Diyos. And put on the whole armor of God. Dapat kumpleto, hindi pwedeng pa isa-isa. Now, ano po yung purpose ng Diyos? Why do we have to put on the whole armor of God? That we may be able to stand against the wiles of the devil. Wiles, pag sinabing wiles, marami, plural. So marami po ang masasamang balak ng kalaban ng Panginoon laban sa atin. One time, may lumapit sa akin kapatiran, this was long time ago, sabi niya sa akin, Pastor, parang napapagod na akong maglingkod sa Panginoon. Pwede bang time out muna? Sabi ko, ikaw, ano ibig mo sabihin ng time out? Siguro po, magpapahinga muna ako for mga 2 to 3 months, hindi muna ako mag-church. Hindi ko naman siya pinigil talaga. Sabi ko, okay lang. Ikaw yan, decision mo yan eh. Kaya lang, ito lang ang paalala ko sa'yo. Magpapahinga ka na makinig sa salita ng Panginoon. Pero yung diablo, dire-diretso. Hindi ka makakatayo doon. Yung 2 to 3 months mo na pahinga, actually hindi ka magpapahinga. Lalo ka mapapagod. And then, napaisip siya. Sabi niya sa akin ganun, may point ka, Pastor. Sabi ko, talagang may point ako. Galing sa Diyos yun eh. Di ba? Come to think of it. Ang tunay na pagpapahinga po, punan po natin ating mga isipan ng salita ng Panginoon. Hindi kayo pwedeng magpahinga. Sabi mo, Lord, ayoko muna maglingkod sa iyo. Pero ang diablo po, dire-diretso sa pagtatrabaho niya. Amen. Dahil kita ay napakalapit na po ng pagdating ng Panginoon. Di ba sabi sa atin sa Hebrews chapter 10, verse 25, lalo nating samantalahin ang pagkakataon. Amen. Now, so dito po makikita natin na meron po magandang paalala ang Panginoon in verse 11, put on the whole armor of God. Now, bakit po tayo pinapaalalahanan ng Diyos dito? It's because I believe. Marami po sa ating mga mananampalataya, hindi po nila isinusuot at ginagamit ang baluti ng Diyos. Or maybe, paano mo gagamitin ang isang bagay na hindi mo alam? Napakinggan nyo na po before yung armor of God. Of course, I believe, no? Napakinggan ninyo. But, meron tayong maling pangunawa. And I pray, by the grace of God, ay gamitin po ng Panginoon ang pagkakataong ito para kayo po ay mapagpala at alamin natin kung ano ba itong baluti ng Panginoon ay pinapagamit sa atin. So bakit tayo nire-remind ng Panginoon na gamitin po ito? Dahil marami po sa atin, hindi po natin isinusuot itong mga baluting ito at hindi natin kaya o alam gamitin. Now, muli po, sabi ng verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. If I may ask you, sino po dito ang gustong manatiling nakatayo sa mga balakin o balak ng kalaban-laban sa atin? Of course, lahat tayo. Gusto natin nakatayo tayo, hindi tayo humihiga. Amen. Amen? Amen. Now, tuloy po natin, alamin po natin, ano ba itong whole armor of God? Na pangkaraniwan, ako po ay matagal na rin pong laking church. At sinasabi po ng maraming tagapagturo, even up to this time, na ang baluti ng Diyos daw ay 6. Hindi po siya 6 because I believe ang tunay at kumpletong baluti ng Diyos ay 7. Sa Biblia po may tinatawag na Bible numerics. Yung number 6, it's the number of man. And number 7, it's the number of God. Kasi po ang number 7, ibig sabihin po nito ay complete. Kaya kompleto eh. Put on the whole armor of God. Now, marami po nagsasabi, 6 lang yan, hindi po 7 po ito lahat. Nami-miss out po nila yung number 7.
na alamin natin, of course, sa pagdating ng panahon. Pero bibigay ko naman po sa inyo kung ano-ano po ito. Let's go to Ephesians chapter 6, verses 14 until 18. Stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So all in all, once again, that's 7-piece suit. Wow. So dapat itong 7-piece suit na ito ay nakasuot sa atin. Now, hindi lang pang po ito dapat nakasuot. Dapat alam natin gamitin. Amen? Kayo po ba ay bumibili ng cellphone na hindi nyo alam yung mga features nito? Hindi nyo ba alam yung cellphone ninyo, meron pong feature yan na pwedeng ipamalansya? Ang ganda sana pag gano'n, no? Baka dumating ang panahon, gano'n na rin, ano? Sabi ko nga, marami pang dumating na features ng cellphone sa darating na panahon. Eh, hindi natin binabasa yung manual. Same thing with the Bible. Hindi natin binabasa yung Biblia. Hindi natin alam kung napakadami pa ng benefits na meron tayo sa Panginoon. Now, isa-isahin po natin. So, pito po ito lahat. Yung first 5, ito po yung mga offensive weapons. Itong first 5. Ano-ano ito? The armors of God, dito muna tayo sa defensive. Number 1, it's the belt of truth. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. Number 5, the helmet of salvation. So ito po, yung first 5, ito po ay defensive. Pag sinabing defensive, ikaw yung sumasangga, pangsangga mo sa mga pakana ng dyablo. Amen? So ito po yung defensive. It's the act of to defend ourselves, preventing aggression or attack from aggression ng kalaban. So, pananggalan po ito pag sinabi nating defensive. Pagbibigay ng bantay o pangguard sa atake ng kalaban. Yung remaining two naman po, ito ay offensive. Ano yung dalawa? The sword of the Spirit and the praying in the Spirit. Ito yung nakakaligtaan na marami sa atin, number 7. Okay? Sige po, pakikunan nyo ng inyong mga cellphone para makabisado natin. Now, dito po tayo, at iisa-isayin po natin ito sa paglipas ng panahon, sa mga darating na linggo, at simulan po natin ang ating pag-aaral ngayong araw na ito sa belt of truth. Basahin po natin once again, Ephesians 6:14a, stand therefore having girded your waist with truth. Now, ang tanong, bakit po natin kinakailangan na magsuot ng sinturon? At ako ay, kahit pinapaalalahanan ko si Aves, hindi niya pa rin ako sinusunod sa pagkakataon ito. Dahil ang problema niya, Daddy, walang kasya. Wala kami makitang sinturon na kasya kay Aves. So kung meron po kayo mga sinturon na sobrang laki at hindi nyo ginagamit, tumatanggap po kami ng sinturon para kay Aves. Para hindi kayo laging ganun ng ganun. Okay. Now, bakit po mahalaga ang sinturon? Alam niyo kung bakit? Kasi napakahirap po makipaglaban na hawak-hawak mo ang iyong pantalon. Nakita na ba kayo nakipaglaban? Nahawak ang pantalon? Ang hirap nun, ha? Nasubukan na niyo yun. Kahit na nakikipaghabulan ka sa anak mo, pinapalo mo, ang hirap nun, hawak mo yung pantalon mo. Ang masakit dito, natalo ka na sa laban, nahubuan ka pa. At napahiya ka pa. Now, napaka-importante po nito at alamin natin, bakit pwedeng gamitin ng kalaban to para ipahiya po tayo? Naalala ko lang, kaya palang paalala sa atin ng Panginoon, dapat maalam tayo sa salita ng Panginoon. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, bilang mga mananampalataya, lagi ko po ipinapaalala dito sa ating church na hindi po lahat na nakasulat sa Biblia ay inaangkin po natin because hindi po lahat ng ito ay para sa atin. Ang Diyos po pag tumitingin sa mga tao, nakikita po niya yung 3 pangkat na mga tao. Mga Hudyo, yung mga Hentil, pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Chinese ako, pastor eh. Pero marunong mag-Tagalog, ha? Hentil ka. Pag Filipino ka, Hentil ka pa rin. Ano yung third group?
church. Ito po yung kalipunan ng mga mananampalatayang Hudyo at saka mga Hentil. Now, once again, kaya pala gusto ng Panginoon na maalam tayo sa salita ng Panginoon at bilang isang maalam sa salita ng Panginoon, alam po nating hatiin ng wasto ang salita ng Panginoon. Bakit? Nang sa gayon, hindi po tayo maging kahiya-hiya. Una sa lahat, sa dyablo. Kasi marami po sa mga demonyo, alam nila ang salita ng Panginoon. Now, pag hindi nyo po alam ang salita ng Panginoon, mapapahiya kayo sa Kanya. Bakit ko po nasabi yun? I believe po sa yung mga kampo ni Satanas, well-versed din po sila sa Biblia dahil alam po nila kung paano sila kikilos. Ang tingin nila sa atin mga kalaban eh. Na kapag hindi po tayo well-versed sa Biblia, may isahan tayo. Sabi po na 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At naalala ko rin po, ay napaka-importante na alam natin na ano ba itong belt of truth na dapat nating isinusuot sa ating mga baiwang. It talks about the gospel of Jesus Christ. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin last Sunday? What is the gospel? Kasi pag hindi po natin alam ang gospel, how can you evangelize? Hindi mo alam kung anong pwede natin ipamahagi, ituro sa ibang tao. Now, let's go back. Quick review lang naman po ito. What is the gospel all about? The gospel is the gospel of Jesus Christ. Mark chapter 1, verse 1. Number 2, it's the message of the cross. 1 Corinthians 1:18. The gospel of grace. Sinasabi nila, ang grace is one of the messages of the gospel. No. Grace is the gospel. Mismo. And number 4, mga kapatid, paki-check po yung ating screen. Yan, thank you. Number 4, the gospel is the message of Jesus and His crucifixion. Kaya po sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Now, kapag hindi po natin alam ang katotohanan ito, malilin lang po kayo ng dyablo. Now, hindi po katakataka na mararanasan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Lungkot, takot, depression, oppression. At sabihin ng maraming tao sa mundo, this is but natural to happen. Yes, of course, I believe. That's natural for the unbelievers. Pero kung kayo po'y mananampalataya, ayaw kong pumayag na gano'n. Gusto niyo po ba depressed kayo every single day? Malungkot kayo? Ayoko ng gano'n. Ang hirap ng depressed. Bakit? Naranasan ko po eh. Gusto niyo ba lagi kayo merong anxiety attack? Ayoko ng gano'ng pakiramdam. Naranasan ko rin po yun. Yung bang gigising ka sa madaling araw, without any reason, natatakot ka. Naranasan niyo po ba yung gano'ng pakiramdam? Hindi po yun healthy. Na pag ito po ay nararanasan nyo, tinatanggap nyo sa inyong kaluluwa, eventually, yung katawan po ninyo mabubugbog din. Magkakaroon kayo ng karamdaman. Now, if you are well-versed about the gospel, at alam po natin that the gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross, wala pong pwedeng ibigay sa atin ang kalaban at ikababagsak po natin. Now, you have to put on the whole armor of God, sabi po ng binasa natin kanina, in Ephesians chapter 6, verse 11, that we may stand the wiles of the devil. Kaya po itong armor of God, it's guarding against the enemy's lies. Marami pong kasinungalingan ng kalaban at gagamitin po ng Diyos sa atin. Itong kanyang baluti na kanya pong ibinigay sa atin. So I believe, mga kapatid, that indeed, yung doctrine po really matters. Napaka-importante po nito. Amen. So kaya po tayo nagpupunta ng church, even though marami po nagsasabi sa mga panahong ito na hindi masyado mahalaga ang doktrina. It's important, mga kapatid. For example, halimbawa ako po, pastor. Mali yung aking doktrina. Ligaw ako. Now, bilang pastor, meron po ipinagkatiwala ang Diyos sa akin ng mga tupa. Maililigaw ko rin po sila. Naalala niyo pa pinag-usapan natin last Sunday? Na kung hindi po natin alam ang gospel o ebanghelyo, ang naibibigay ko lang bilang ligaw na pastor, hindi ebanghelyo. Anong tawag po sa binibigay ko sa kanila? Ibang kwento. Now, what is the gospel all about? This is the gospel. The gospel is all about our Lord Jesus Christ. So sa Kanya po, nakasentro, His redemptive work at the cross, His substitutionary death, and His resurrection. Wow, that's the gospel.
Kapag tayo po may tumatayo po sa pulpito natin sa church, dito po umiikot ang kwento kay Jesus sa kanyang pagdurusa at kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Wow! Si Jesus po naging sakripisyo, kapalit po natin. Praise God! Kasi hindi po sapat yung ating kakayahan, hindi po sapat at hindi po pwede magligtas yung ating mga dugo. Madudumi po dugo natin. At kinailangan po ang anak ng Diyos na ilagay po sa krus ng Kalbaryo para pagdusahan po yung dapat pinagdusahan natin. Napansin niyo po bakit siya nakasampay sa krus ng Kalbaryo? Ibig sabihin, siya po ay isinumpa. Hindi siya tinatanggap ng langit, kaya siya nakahang, hindi rin po siya tinatanggap ng lupa. Bakit? Inangkin po niya lahat ng kasalanan na dapat para sa atin. He became cursed at the cross. So that today and forevermore, maranasan po natin ang lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay dito sa mundong ito at makalipas po ng buhay sa mundong ito. Now, gaya pa na sinabi ko kanina, doctrine really matters. Pag mali po ang ating pinapaniwalaan at lalo po ako tagapagturo, mali rin po yung ating maituturo. 1 Timothy 4:16, take heed to yourself and to the doctrine. So, importante pala, na yung atin pong ipinapangaral na salita ay tama. At ito po ay hindi po sumasalungat sa salita ng Panginoon. To continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So mga kapatid, kahit po tayo, kaunti lang, nagsisimula pa lang, mas gusto ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, ang panalangin ko, gusto ko, Panginoon, kahit konti pa lang kami, malinaw po sa bawat isa, kapag tinanong po kayo ng mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak niyo, what is the gospel all about? Hindi nyo na kailangan po ng inyong mga pastor para sagutin. Pastor, nagtatanong yung kamag-anak ko, ano po ang gospel? Hindi na kailangan ng ganon. Kasi kayo po alam nyo na kung paano sasagutin. So once again, the gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Amen? Malinaw po iyon? Kasi po dito po sa church natin, hindi po tayo nagpapahayag ng mga motivational talks. Hindi po inspirational messages ang binibigay ko po sa inyo. It's more than those things, but the gospel. Kasi yung motivational, pwedeng na motivate ko lang kayo. Ang bida ron yung speaker. Yung inspirational, pwedeng ma-inspire lang kayo dahil sa mga nagawa ko, sa mga achievements ko. Pero hindi po dapat gano'n ang napapakinggan natin sa church. Ang church po dapat dito gospel. Kung saan makikita natin na meron tayong righteous foundation, bakit po tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapala? Dahil tayo po ay kay Kristo Jesus. We are so blessed because we are now in Christ. Amen? Amen. Kaya po ito malinaw sa ating mga buhay. Alam natin ang gospel. At hindi po tayo nangingimi sa Diyos na lumapit sa Kanya, believing na tayo po ay forgiven pa. Amen? So this is the gospel. Amen. So kung atin pong babalik-balikan, ang katotohanan ito ay kung nagmamatter po talaga dapat ang doktrina, so anong kinalaman nito sa belt of truth? Pag sinabing belt of truth, it's all about the gospel. Dapat malinaw po sa atin, ano ba yung ating pinapaniwalaan? Kasi bakit kailangan po ng belt of truth? Dito po natin nilalagay yung mga importanteng bagay, di ba? Sa panahon noon, sa mga Romano, dito nilalagay yung kanilang mga bayoneta, yung kanilang mga gamit, para hindi malaglag. And of course, para pag kayo po yung nakikipaglaban, hindi kayo nalalaglagan ng salawal. Lalim ng Tagalog ko, salawal. Nung pantalon or short. Ang hirap nun. Para hindi rin po tayo maging kahiya-hiya. Now, bakit po? Kasi naalala ko lang po, gusto po ng Panginoong Diyos, tayo po ay, let us be watchful about sa ating mga ipinapahayag na salita niya. Baka naman hindi pala salita ng Diyos yan. Kaya pala sabi ni Jesus in Matthew 24, verses 4-5, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Kapag kayo po nakakapakinig sa pulpito, na talaga namang nagiging bida-bida na, jabi-jabi na, hindi si Jesus, because yung sarili nung nagsasalita, ay layuan niyo po yung church na yon. Hindi po gospel yon. Dapat isa lang ang bida sa pulpito. It's all about Jesus. Ba't kayo natatawa? Walang bida-bida dito. Ang Panginoon po ang bida. Amen? Amen. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And Hebrews chapter 13, verse 9 tells us, do not be carried about by different and varied and alien teachings.
Alam niyo po, sa mga darating na panahon, marami po mga alien teachings sa darating. At mapapakinggan po kayo. Talaga magugulat kayo before, walang ganitong teaching. Ngayon po, napaka-prominente ng teaching na lahat po ng tao ay saved na. Hindi po ito totoo. Heresy po ito. Let's continue reading. For it is good for the heart to be established and ennobled and strengthened by means of grace, that's God's favor and spiritual blessing, and not to be devoted to foods, rules of diet, and ritualistic meals, which bring no spiritual benefit or profit to those who observe them. So, it should be the gospel lang. It's all about Jesus Christ. And by knowing this truth, the truth will set us free. Amen. Sabi ng John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. So ito po mismo sinasabi ng Panginoon sa atin. Now, alam niyo, gusto ko pong ipaliwanag lang po sa inyo, no? At sa mga nanonood sa atin online, ang gospel po talaga, it's all about grace. Grace is not a message. Grace is not a doctrine. When Jesus talks about grace, He is talking about Himself. Siya po mismo ang grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came in the person of Jesus Christ. Ibinigay po, dumating po mismo sa atin ang biyaya. Siya po si Kristo. Marami pong mga kapatiran natin sa ngayon, hindi nila matanggap that grace is Jesus Himself. Sinasabi lang nila that grace is one of the messages of the gospel. No. Pag sinabing grace, it's a person. Jesus Himself. Ibig sabihin, undeserving po tayo, pero ibinigay po ng Diyos sa atin ang Kanyang bugtong na anak para tayo po ay maligtas. Amen? So pag tinatanong kayo, anong message niyo, grace? Hindi lamang po siya message. At siya po mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So once again, kapag alam po natin ang katotohanan ito, sabi po ng John 1:17b, but grace and truth came through Jesus Christ. And I believe that grace is a person. Kaya nga po dito, ang bida natin sa pulpito, it should be Jesus. Sa Kanya po umiikot. Now, tingnan po natin ang kabuuan ng talatang ito. John 1:17, for the law was given through Moses. So, kanina po ipinadala ang kautusan. For the law was given through Moses. Sino po si Moses? A servant. But grace and truth came through Jesus Christ. Pero marami pong churches today, nandito pa rin kay Moses. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin last Sunday. Now, tingnan po natin yung big difference dito. Sino si Moses, sino si Jesus? For the law was given through Moses, a servant. Tagapaglingkod lang po tita si Moses. Pero nandito ang mga simbahan sa ngayon. But grace and truth, napansin niyo po yung grace and truth, nagkakaisa lang. Si Jesus, sino po si Jesus? He is the Son of God. Kaya nga po sabi ng Panginoon in Luke 9:35, this is my beloved Son, hear Him. Pero marami pa rin po mga churches today, they still listen, they still fight for the voice of Moses. Tapos na po yung panahon ni Moses. Kailan, Pastor? Hindi ko nabalitaan. Tapos na. Hebrews 9:13. Tapos na po yun. Kailan nangyari yun? Upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9:15, 16, and 17. Sa kamatayan po ng Panginoong Jesus, nawalan na po ng saysay ang lumang kasunduan ng kautusan. At binigyan na po ng saysay yung bagong kasunduan, which is pure grace. So dapat po malinaw po sa atin ang mga bagay pong ito. Now, sabi ng 1 Corinthians 2, verse 2, once again, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Alam niyo po bilang pastor, gaya po ng sinabi ni Apostol Pedro, kami po mga pastor, para tayo po ay laging nasa bewang natin ating mga salawal o pantalon, ano man po yung inyong sinusuot. Gusto ko po kayong paalalahanan, isuot niyo po ang inyong mga sinturon. Ibig sabihin, dapat well-versed po tayo about the gospel. Kasi po sa panahon po natin sa ngayon, this is really important, litong-lito po ang maraming mananampalataya kung ano ba talaga ang gospel. Many Christians at large today, they still believe that the gospel is all about yung ating obedience. I have nothing against obedience. Lagi ko napapakinggan, kaya ka pinagpapala ng Diyos, it's because you are so obedient to the Lord. Okay po ang obedience, pero tayo po'y pinagpala ng Diyos, not because of our obedience, but because of Jesus' obedience. Yun po yung ugat. Yun yung root.
Yung fruit naman, kaya naman tayo sumusunod sa Panginoon believing that Jesus obeyed the will of the Father. So kaya tayo blessed today not because of our obedience. Ito po yung sistema ng lumang kasunduan ng kautusan. Na kapag hindi po ito malinaw sa atin, mapapagod po kayo sa kakatatrabaho, sa paglapit sa Diyos. Lord, ang dami kong ginawa para sa iyo, ba't hindi mo ako pinagpapala? Nagiging entitled to po tayo pag hindi tama yung sinturon na ating isinusuot. At marami pa mga mananampalataya ang ganito sa ngayon. At lalo silang lumalayo sa simbahan, lumalayo sila sa paglilingkod. Dahil naniniwala sila, Lord, di mo ako pinagpapala, ang dami kong ginawa sa iyo. Linggo po ang service namin, Sabado pala, nasa church na ako. Pero ba't ganito buhay ko? Ganyan. Pero tayo po naniniwala tayo today, because of the finished work of Christ on the cross, ligtas kayo, blessed kayo, not because of your obedience, but because of Jesus' obedience. Now, bakit tayo obedient din sa Diyos? Believing na tayo po'y pinagpala na. Ang tawag po doon, hindi root, that's the fruit. Amen? Amen, mga kapatid. Importante po ito because doctrine really matters. At hindi rin po tayo sinasagot ng Panginoon dahil marami nagpipray. Gusto ko rin linawin po ito. Naalala nyo nung araw po, when I was part of a church, meron kami tinatawag na prayer, anong tawag doon, mami? Parang may prayer chain eh. The more you pray, the more na mga nagpipray, naku, sasagutin ng Panginoon yan. Hindi po totoo yun. Kaya po sinasagot ng Panginoong Diyos ating mga panalangin. It's because of Jesus Christ. Hindi po ito paramihan ng number. Kasi kung paramihan po ng number ito, bumabalik na naman tayo sa kautusan. Works na naman po iyon. Marami pa nga po naniniwala na sama-sama nating kalampagin ang langit. Bakit mo kakalampagin ang langit? Pag ibig sabihin na kinakalampag mo ang langit, nasaan ka? Nasa loob o nasa labas ng langit? Nasa labas. Nasa loob po tayo ng langit. Hindi mo na kailangan kumalampag. And mind you, mga kapatid, hindi po bingi ang Diyos. Amen? Now, bakit po tayo sinasagot sa ating panalangin? Because we're using the name of Jesus. Hindi po yung ating mga efforts. Hindi po yung ating obedience. Kaya po tayo confident, Lord, I believe na pinapakinggan mo aking panalangin not because of my name, but because of the name of your Son. Di ba? Sinasabi natin sa dulo ng prayer, and this we ask in Lavern's name. Naku, wala kayong mapapala doon. Amen? So malinaw po ito kasi dapat girded po yung ating loins ng belt of truth. Pag mali po yung ating paniniwala, hindi mo withstand ang wiles of the devil. Now, sa kalaban, walang problema ang motivational talks or inspirational talks. Walang problema yon. Natutuwa pa nga ang kalaban eh. Alam niyo kung bakit? I have nothing against motivational talks or inspirational messages. I believe po sa mga messages na yan, it's for the offices, hindi sa church. Hindi sa church. Sa church dapat gospel. Si Satanas, hindi po siya natatakot dyan. Takot siya sa gospel. Kaya nga po, ang mga simbahan ngayon nakakalungkot eh. Ito na yung pinipreach motivational, inspirational. Now, pag hindi po tayo tamang sinturon ng sinusuot natin, malilin lang kayo ng kalaban. Ngayon, ang gagawin natin, para lalong sagutin ng Panginoon yung ating panalangin, magtatawag ka pa. Magte-text ka para, kapatid, samahan mo ako, mag-pray tayo. Naniniwala po ako sa corporate prayer. Nagkakaisa tayo doon. Pero hindi po ibig sabihin na the more kayo nagpipray, the more nasasagot ang Diyos. Na para bang sabi ng Diyos, sige nga, kulang pa ng dalawa eh. Para ako sumagutin, magdagdag pa kayong dalawa. Sige, sasagot ako. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun ang Diyos. Sinasagot po ng Diyos sa ating panalangin, it's because of what Jesus did on the cross. At tayo po ay kaaya-aya sa Diyos, not because of our works o yung ating mga efforts. No, it's because we are in Christ Jesus. Amen. And this is the gospel, mga kapatid. It's really important. Ang biyaya po natin tinatanggap, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil po sa kanyang biyaya na naitatag sa krus ng Kalbaryo, dapat malinaw sa atin to. Now, sabi po ni Apostol Pedro, kagaya ko po, hindi po ako mapapagod na papaalalahanan ko kayo tungkol dito bilang pastor. Kasi paminsan-minsan nakakaligtaan po natin. Sabi niya in 2 Peter chapter 1, verse 12, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. Yung ating pong pinag-uusapan.
Lagi ko po ipapaalala sa inyo ang Ebanghelyo. Though you know and are established in the present truth. What is the present truth? The grace of Christ. Wala na po tayo sa lumang kasunduan ng kautusan. Hindi, Pastor, naniniwala ako, pagpapalain ako ng Panginoon, pagpatuloy ako magpupuri sa Kanya 24/7. Sige lang, gawin mo lang yan. Kung kakayanin mo. Sa US po, hindi ko alam kung tumigil na sila. Ang ganda ng kanilang plano, pakay. Nagkaroon sila ng praise and worship. Ilang days, di ba yung nakalipas na yung magdamagan, tuloy-tuloy, naging controversial pa yun eh. O, tapos na, hindi nila nagawa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Diyos. Tayo ay nagpupuri sa Panginoon, hindi para tayo po'y pagpalain. Ito po'y expression natin na tayo po'y pinagpala na. Amen? This is the gospel. Kasi kapag kayo po'y puro gawa, believing na, Lord, pag ako po'y nagdusa, nagbigay ng aking pagtitiis sa inyo, ano pang pagkakaiba nito sa penitensya? Marami po mga Christian churches today, talagang kinokondena nila. Hindi ka na dapat nagpipinitensya. Di ba? Hindi natin tinatanggap talaga yung mga paniniwala ng ating mga kapatid ng mga Katoliko. Pero marami pa rin Christians sa ngayon, hindi nga sila nagpipinitensya physically, pero nagpipinitensya naman sila sa kanilang kaluluwa because they have this wrong belief. Na pag hindi po tama ating paniniwala, you cannot withstand the wiles of the devil. Mananatili po kayo dito kay Moses. Tapos na po ang panahon ni Moses. You have to wear the belt of truth. And what is the belt of truth? The gospel. Today, kung bakit po kayo nag-church, hindi para pagpalain ng Panginoon. Lord, pinagpala mo na ako. It's my expression. Na dito sa church, ako po yung magpapasalamat corporately with my co-believers. And corporately with my co-believers, tatanggap ako at magpupuri ako sa iyo sa iyong kabutihan. Amen. Amen. Now, why do you pray? Ito muna yung first question. Why do you go to church? Ano mo ang sagot pangkaraniwan ng Christians? Para daw maging close palalo sa Panginoon. Hindi po. Kaya kayo nag-church kasi close na kayo sa Panginoon. Di ba? Hindi tayo FC. Hindi tayo feeling close sa Panginoon. Close na tayo sa Panginoon. Di ba, bro? Sa mga tao, minsan, nagiging FC lang tayo, feeling close. Pero sa Panginoon, hindi mo kailangan ma-feel mo close. You are close. And that's why you go to church. Why do you pray? Para lalo akong pagpalain ng Panginoon. No. Kaya ka nagpipray kasi masaya mong kinakausap ang Diyos na unang nagmahal sa'yo. Amen. Di ba yung aking illustration last Sunday? Nung nakita ko yung aking ex-GF, which is of course my wife, crush ko eh. Talaga nabighani ako sa ganda niya. Kaganda talaga eh. Bakit ko laging kinakausap? Sinasamantala ko yung panahon. Alam mo kung bakit? Nai-enjoy ko siyang makita. Of course, di ba tayo mga lalaki, pag nakikita natin, unang nai-in-love tayo, Gab, di ba, sa mata natin? Pag nakita natin, ganda. Sabi nga nila, napaka-unfair. Tayo daw, nagugustuhan tayo ng mga babae dahil sa bait natin. Sa natanong ko siya, bakit mo ako nagustuhan? Bait mo kasi. Hindi. Looks din. By faith daw. Di ba, mga babae, gano'n talagang, tayo na in love tayo kasi una, ang ganda eh. Yun ang nakita ko sa misis ko. Sabi ko, nung nakausap ko pa siya, lalo akong nabigani. At talagang humahanap ako ng panahon para kausapin siya. Ganon din po tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon para maging close. Hindi, close ka na sa Kanya at sinasamantala mo yung masarap na yung pakikipag-ulayawan sa isa't isa. Lalim ng Tagalog, no? Yung pakikipag-ugnayan. Amen. Now, this is the belt of truth. Mga kapatid, hindi tayo gumagawa para. No. Diba? Parang meron kang ipopondo, Lord, para pakinggan mo ako. Hindi. Kaya, sa Old Covenant po, gumagawa ka dahil kailangan mong gawin ito, dahil ito po yung root. Sa New Covenant, kaya ka lumalapit sa Panginoon, nananalangin, hindi na po ito root, ito na yung fruit. Kasi may ginawa na ang Panginoong Jesus, yun yung ugat, yun yung root. Amen? Are you getting this, mga kapatid? So kapag malinaw po ito sa atin, hindi pwede makaporma ang kalaban-laban sa atin. Pero kapag mali po yung ating sinusot na sinturon, ay nako, pwede pong gamitin ang kalaban niya sinturon na yun para ihambalos po sa atin.
At kaya po marami mga Kristiyano sa ngayon ang nasasaktan sa buhay. Kapag sila po ay nagpipray, na meron silang naniniwala sila, Lord, marami akong pondo na pagdurusa sa paglilingkod sa iyo. Pag hindi sila sinagot, nagagalit sila sa Diyos. Tayo po, hindi kapag alam natin ang Ebanghelyo. Lord, kapag meron kayo pinag-pray at hindi po nangyari yun, ano pong thinking natin? Hindi tayo nagagalit sa Diyos. Naniniwala tayo, Lord, meron ka mas magandang plano sa buhay ko. Now, hindi ka na pwedeng isahan ng dyablo. Pero kapag nandito ka sa lumang covenant of Moses, ang belief mo, Lord, ang dami kong pondo, ang aga kong magpunta ng church. Nandito ako, 5 a.m. pa lang. Ako naglilinis ng church. Ako ay tumutulong kay pastor sa church. Lahat. Ako lahat. Now, pag nag-pray sila, at hindi po na nangyari yung kanilang pinagpipray, nagagalit sila sa Diyos. Why? Kasi ang feeling nila, marami akong pinondo, bakit hindi mo tinapatan, Lord? Ang tawag po dito, reward. Pero tayo po dito sa gospel, believe in the gospel of Jesus Christ that was established upon the death of Christ on the cross. When we pray, halimbawa hindi po nangyari yung panalangin yun, wala kang pondo, naniniwala ka, Lord, kapag nangyari po ito, biyayaan nyo pa rin. Now, pag hindi po nangyari yung panalangin, ano po mindset natin? Lord, meron kang magandang plano sa buhay ko. Ang dami na pong ganito nangyari sa ating church at sa ating mga personal prayers. Amen? Marami akong pinagpipray, hindi nangyari. Sabi ko, buti na lang, Lord, hindi yung gusto ko nangyari. Kasi mas maganda ang plano mo sa buhay ko. Now, hindi po makakaporma dito ang dyablo. Kasi malinaw sa iyo ang gospel. Paano ngayon kung ikaw ay nasa lumang kasunduan? Hindi malinaw sa iyo, hindi mo alam ang gospel. Hindi nangyari yung pinagpipray mo. Bakit ka magagalit sa Diyos? Meron mga sulsol ang dyablo. Alam niyo po, ang dyablo, sulsultant yan eh. Kita mo na, bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo? Kasi may kasalanan ka. Kasi maaga ka nga dumating ng church. Hindi ka naman nag-devotion. Nagpupuri nga ikaw sa Panginoon, nagtataas ka ng kamay. Pero totoo lang, ang dahil mong iniisip, puro Korea drama nasa isip mo. Bobombard ka ng kalaban about your works. Now, you would feel this sense of guilt and condemnation. Baka later on, hindi ka na mag-church. And later on, talagang totally tumalikod ka na sa Panginoon. Why? Because you're not using the belt of truth. At marami mga mananampalataya po ang tumatalikod sa Panginoon because they are not using the belt of truth. Pero mga kapatid, we are blessed today because under the new covenant of pure grace, bahagi po ito. Yung sinturon na ito dapat tamang sinturon ang gamit nyo. Amen? Para hindi po tayo mapaglinlang ng kalaban. Amen? So, dito na po tayo. Pakitulong nga po mga kapatid. Dito na tayo susunod nating verse. Hebrews 9:16 and 17. Ito po yung patunay na wala na po talagang saysay ay lumang kasunduan ng kautusan because the new covenant of free grace was established upon the death of Christ. Hindi po na-established ang new covenant of free grace sa birth ni Jesus. Mga kapatid, it was established upon the death of Jesus on the cross. At the same time, nung sa death po ng Panginoong Hesukristo, napawalang bisa na rin po yung lumang kasunduan ng kautusan. Paso na po iyon. Hindi na siya kagamit-gamit. Okay? Hebrews 9:16 to 17. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. So kinakailangan may mamatay. And it happened at the cross. Kinailangan po mamatay na ating Panginoon that the new covenant of pure grace be established. Verse 17, for a testament is in force. Nagkakaroon po ng saysay. After men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Parang ganito po yan eh. Ang inyo pong mana sa inyong mga lolo, hindi po ito magkakaroon ng kaganapan kapag hindi pa po sumasakabilang buhay si lolo. Now, masakit po para kay lolo na sabi mo, Lo, buhay pa si lolo. Kunin ko na yung kayamanan ko sa'yo. As if you're telling your lolo, Lo, drop dead. Dapat patay ka na, Lo. Di ba masakit yun? But praise God, pinatunayan na po ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, natapos na po ang lumang kasunduan ng kautusan. But of course, ito po ang isa pang importante maintindihan natin, no? Hindi po para sa atin ang lumang kasunduan ng kautusan. Kasi marami mga tao sa ngayon, sinasabi nila, hindi, nandyan pa rin tayo. Hindi po. Ang lumang kasunduan ng kautusan was exclusively given to
to the Jewish people. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang Hudyo katabi mo? Hindi. Kasi hindi sila Hudyo. The Old Law-Keeping Covenant, sa mga nanonood po sa atin online, bago po tayo tuluyang matapos sa ating message na ito, was exclusively given to the Jewish people. Now, hindi po kasama dito ang mga hentil na kagaya natin. At hindi rin po ito binigay sa church. Amen. Now, paano yung mga taong hindi nga Hudyo, pastor, pero nagpapasailalim sila sa lumang kasunduan ng kautusan? Nagpapasaklaw sila. Well, this is bad news. Kung kayo po ay hentil, sabi ng Romans chapter 2 verse 14, pero nagpapasaklaw sa lumang kasunduan ng kautusan, pag hindi po kayo nakasunod sa isa sa mga kautusan, you are guilty of all. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. Kaya po marami sa mga mananampalataya sa ngayon, tinanggap na lang nila na sila po ay binabanatan, winawasak ng diablo because they are not using the belt of truth. Hindi po nakakapakinig ng tamang mensahe ng Ebanghelyo. Now, tignan po natin, bilang patunay that the Old Law-Keeping Covenant was given exclusively to the Jewish people, Ephesians 2, verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So, hindi tayo kasama sa mga covenants ng Diyos. It's just exclusively given to the Jewish people. But this is good news in verse 13. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So paano tayo nailapit sa Diyos? It's through the precious blood of Christ. And that's why today, dapat malinaw po ito sa atin. Bakit tayo napalapit sa Diyos? Not because of by keeping the law, but because of the blood of Jesus Christ. This is the gospel. Mga kapatid, pag malinaw po ito sa atin, ibig sabihin, suot-suot natin yung sinturon ng katotohanan, the belt of truth. Amen. So, ang lumang kasunduan po ng kautusan, pag nandyan po kayo, hindi niyo talaga maiiwasan ang dagok, ang banat ng kalaban. Why? Tingnan niyo po yung susunod na verses. Romans 6:14. For sin shall not have dominion or power over you. Why? Because, yung for po dito, it's because you are not under law but under grace. Now, many Christians today and churches today, they are accusing us, ay, naku, grace yan. Nagtuturo yan ng license to sin. Mga kapatid, balikan niyo yung talatang ito. Minsan hindi ko maisip na we have the same Bible and yet parang mali yung basa natin. Pag nagtuturo ka daw ng grace, lalo daw lumalago ang kasalanan. Baligtad. Sa panahon po natin, dahil po tayo po ay nagpapasailalim sa biyaya, kapag kayo po ay nagpapasailalim sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos, wala pong kapangyarihan ang kasalanan. Alam niyo po yung word dito na sin, it's a noun. Noun, ibig sabihin, pwede natin palitan yung word na sin na Satan. So, pwede natin basahin na, for Satan shall not have, sige nga po, basahin natin na sabay-sabay, for Satan shall not have dominion over you. Why? For you are not under law but under grace. So, i-reverse po natin yung talatang ito. If you want sin to have power over you, saan kayo magpapasailalim? Sa grace or sa law? Be sure, mga kapatid. Bakit walang kapangyarihan ng kasalanan laban sa atin? Dahil ba nasa ilalim kayo ng kautusan o ng biyaya? Nasa biyaya. So, kung kailan nyo gustong managana sa inyong kasalanan, kapag nasa biyaya kayo, nasa kautusan kayo? Nasa kautusan. Amen? So kapag kayo nananatili pa rin dito sa lumang kasunduan ng kautusan, hindi natin suot ang sinturon ng katotohanan. And what is the truth? Kapag kayo po nagpasailalim sa purong biyaya ng Panginoon, you are sinusuot natin at ginagamit natin ang sinturon ng katotohanan. And that's why, walang kapangyarihan sa atin ng kasalanan, walang kapangyarihan sa atin si Satanas. This is noun. Pwede nyo palitan yung word na sin dito ng mga vices. Wala nang kapangyarihan sa akin ng alak. Wala nang kapangyarihan sa akin ng sigarilyo. Wala nang kapangyarihan sa akin ng ang pambababae, pamlalaki, o ano ang bagay na yan. Why? Because you are under grace. So, sino ngayon ang gumigiya sa inyo? It's not about you. It's not you. It's the Holy Spirit. Because we're using
the belt of truth. Mga kapatid, this is pretty important. Ngayon, kapag nasa ilalim po kayo ng kautusan, sinasabi po ng mga kapatid nating pastor, akala nila ganito, Christian ka na ha? Pilitin mo magpakabanal sa harapan ng Diyos. Hindi po natin kakayanin yun. Ang nagpapabanal po sa atin ay ang kapangyarihan ng banal na spirito. Ngayon, paano po mangyari ito? Kapag sinusuot niyo po yung sinturon ng katotohanan. Pero kapag mali po ang inyong paniniwala, hindi po kayo mananagumpay. Kasi po bakit kaya mo baguhin ang sarili mo? Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Ang nagbabago po sa atin, it's the Holy Spirit. Why? Because we are under grace. Amen? So tayo po, wala tayong pagpapagal na ginagawa. Nung araw kasi akala ko ganito bago po tayo matapos, samahan ko lang ng konting kwento. Nung ako po yung na-born again nung araw, sabi sa akin ng aking mentor, yung aming pastor, Laverne, Christian ka na. Ito eksaktong sabi niya sa akin, umayos ka. Pag hindi ka naging maayos, madidisappoint sa iyo ang Diyos. Nung bago-bago ako sa church, sabi sa akin ng mga kaibigan kong pastor, nung napapakinggan ko, mahal na mahal ka ng Diyos, kahit sino ka pa man. Nung tumagal na ako mga 6 months, ang sabi sa akin ng pastor, umayos ka. Lito ako, sabi ko, so ito yung sistema po ng lumang kautusan. Anong sabi ng bagong kasunduan ng purong biyaya? Yakapin natin na tayo ay na kay Kristo Jesus. Dahil sa kanyang biyaya, ang banal na spirito magbabago sa atin. Now, this is the belt of truth. Kapag alam po natin yon, hindi tayo gumagawa ng kasalanan dahil natatakot tayo sa kautusan. Hindi po. Magugulat na lang kayo. Mawawalan kayo ng panlasa o gana sa pag-inom ng alak. Why? Because the Holy Spirit indwelling your born-again spirit. Nakikita nyo yung mga vices po ninyo, yung mga dati nyong hilig na papawi na. Bakit? It's through your effort, through your might? No. It's through the power of the Lord. That is indwelling your born-again spirit. So ngayon, nagugulat ka na lang. Dati pag nakakamoy lang ako ng alak, parang, nanginginig na yung lamang po. Pero ngayon, wala na. Bakit? Hindi mo power yun, hindi mo might yun. So be strong in the power of the Lord. Yung kanilang first verse natin, Ephesians 6 verse 10. Now, paano po mangyayari yun? If you're using the belt of truth. Amen. Now, let me give you these verses before we end. Galatians chapter 3 verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. So, hindi po ito napakaganda. If you're still putting yourselves under the law, you're being under curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Now, kung kayo po, sa mga nanonood still, you're fighting for the voice of Moses. And then, nandito pa rin ako sa kautusan, be sure to fulfill all the commandments. That is 613. Laverne, 10 lang. Okay, sige. Kung gusto mo 10 lang, sige. Huwag kang papalya sa 10. Hindi pwedeng 9.9. It should be 10. Perfect obedience. Now, Deuteronomy 11:27. Iiwan ko po ito sa inyo. Sabi ng mga talatang ito until 28. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Verse 28. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. This is under the old law-keeping covenant. Now, kapag dito pa rin po ang inyong paniniwala, you're not using the belt of truth. Magkakaroon kayo ng sense of guilt and condemnation. Marami pong tao sa ngayon, nandito pa rin sila. If you obey the Lord, pagpapalain ka niya. But if you do not obey, pagpapaluin ka niya. Hindi po. Mali pong katotohanan yun. Ano yun? Half-truth yun. Hindi ka papaluin, susumpain ka. Gusto niyo po ba yun? Hindi. Now, this is not the gospel. Pag nandyan po kayo, you're not using the belt of truth, babanatan kayo ng kalaban. Now today, why are we blessed? Hindi po dahil sa effort natin, but because of what Jesus did on the cross. Now, dahil po tayo nasa ilalim ng biyaya, nananagumpay pa ba ang kasalanan laban sa atin? Of course, we sometimes fail. Nagkakamali pa rin po tayo. Hindi ko po inaalis yun. Pero hindi nananagumpay ang kalaban-laban sa atin. Kahit po anong bombard niya na sinasabi niya ng mga voice of condemnation, hindi po natin tinatanggap yun. Actually, hindi na natin siya kinakausap. Pag kinakausap ka ng diablo, sabihin mo lang sa kanya, Che. Sabihin nyo nga, Che. Ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Huwag nyo na siyang papansinin. Amen? So, why? Because we're using
when you say che to the devil, you're using the belt of truth. Or pwede huwag nyo na kausapin. Baka masanay kayo, hanap-hanapin nyo pa siya. Huwag nyo na kausapin yun. Okay, let's go back sa ating katanungan as we end. Paano ba dapat sinusuot at ginagamit ang belt of truth na bahagi ng armor of God? Dapat alam po natin ng Ebanghelyo. And by knowing the gospel, you are now using the belt of truth. So what is the gospel? Ito po yung ating solution. Gusto ko po maging malinaw sa atin ito nang sa gayon, you could withstand the wiles of the devil. Amen? So this is our solution for today. Dito muna tayo, 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. This is our solution for today. The gospel is all about our Lord Jesus Christ, His redemptive work at the cross, His substitutionary death, and resurrection. Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin ito? 1, 2, 3. The gospel is all about our Lord Jesus Christ, the cross, and His resurrection. So, ibig sabihin, kapag malinaw po ito sa atin, you are using, ginagamit po natin at isinusuot mong lagi ang sinturon ng katotohanan. Ano naman ang significance, ano naman ang benepisyo kung isusuot ko ang belt of truth? Wala na pong lakas, wala nang laban, ang kalaban, laban sa inyo. Amen. So this is just one piece of the 7-piece suit of the armor of God. Pag-uusapan pa po natin remaining 6. Amen? Mga kapatid, are you blessed? Dahil alam natin ang sinturon ng kaligtasan, ang sinturon ng katotohanan. At minsan pa mga kapatid, ito po ang trabaho ko sa inyo. Or I should say, hindi trabaho, ang kagalakan kong gagawin as a pastor po ninyo. Kagaya po ni Apostol Pedro. Sabi niya in 2 Peter chapter 1 verse 12, for this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Mga kapatid, can I encourage each one of you, kahit po alam na natin itong mayamang biyaya ng Diyos, pwede ba natin paalalahanan pa rin po yung ating mga kapatid? Na minsan dumarating tayo sa punto na minsan nakakaligtaan din natin, dumarating tayo sa punto na, mag-pray tayo sama-sama para pakinggan tayo ng Panginoon. Pag meron po kayo naririnig na gano'n mga kapatid natin, pwede niyo po silang i-correct ng maayos. Kapatid, tayo'y pinapakinggan ng Panginoon, hindi dahil sa marami tayo, kundi dahil tayo'y na kay Kristo Jesus. Minsan bumabalik tayo sa kautusan pero paalalahanan po natin ating mga kapatiran at paalalahanan din po natin ating mga sarili. And today, you are blessed not because of what you have done o yung mga bagay na ginagawa nyo o mga gagawin nyo pa in the future. Today and forevermore, we are blessed because of what Jesus has done on the cross. Yun lamang po yun. Para hindi po tayo magkaroon ng self-entitlement. Na para sasabihin natin, kaya po pinapakinggan ng panalangin ko, Lord, kasi magaling ako, mabait ako Kapag meron po nagsasabi sa inyo, mga kaibigan ninyo, mga unbelievers, grabe, pag nagpipray ka, pinapakinggan ka. Talagang malakas ka sa Diyos. Hindi ka malakas sa Diyos, kaya ka pinapakinggan ng panalangin mo, it's because of Jesus. Amen? This is the gospel. Para hindi po tayo nasisingitan ng kalaban. Amen? Church? Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Kapatid, bago po tayo umawit ng yung song natin kanina, alam nyo, marahil po sa mga nanonood sa ngayon, and even po dito sa church, kung kayo po ay pagod na sa buhay, at may mga pagkakataon na parang natatakot ka sa Diyos, parang pag niyayaya ka magsimba, parang ayoko. Kasi meron tayong wrong belief about God. Akala natin galit ang Diyos sa atin. But the truth, He's not mad at you. I'll be saying this with all reverence. God is not mad at you, but He is madly in love with you. Bakit madly in love with you? Sinong ama ang maglalagay ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa atin na walang kwenta kung tutuusin? Once again, God is not mad at you, but He is madly in love with you. Amen. Kaya po niya ibinigay sa atin yung mga sinturong ito. Yung kanyang sinturon, I should say. Belt of truth. Para hindi po tayo maalinlang ng kalaban. Now, kapatid, para maisuot mo itong belt of truth na ito at alam ko napagpala ka sa ating mga pinag-usapan, kung meron po tayo dito sa on-site na kasama, wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, I would like to invite you to accept Jesus as the Lord and personal Savior. Please pray this prayer with me. Sabihin nyo lamang po ito. Buksan na inyong mga labi at buksan na inyong mga puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala ko ang aking buhay na
na sadyang wala akong lakas, wala akong kapangyarihan para iligtas ang aking sarili mula sa masamang pakana ng kalaban. Kaya naman, sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, pinawi mo ng lahat ng aking mga kasalanan. At Ama, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Anak kayo ng Diyos, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo, hindi po siya galit sa inyo. Mahal na mahal ka pa ng Diyos. Amen. So yakapin natin yung pagmamahal na ito. Mga kapatid, tayo po tayo. Habang inaawit po ni Ate Liz yung song na ito, na ating praise and worship team, magpayakap tayo sa Panginoon. Let God embrace you today. Hallelujah. There's a vision for today. Hallelujah. Hallelujah. There's a vision for today. One church. There's a vision for today. One more time. Hallelujah. There's a vision for today. Alam niyo mga kapatid, kung bakit po tayo inilalagay ng Diyos sa kanyang tahanan, it's because He loves us so much. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nabubuhay every single day na malungkot, may takot. Sinasabi po ng mundo, it's just okay to be not okay. But sa Biblia, sa Diyos, ayaw po ng Diyos na tayo po hindi okay. So it's not okay not to be okay. He wants you to be okay. More than okay actually. Gusto niya nararanasan po natin ang kanyang pangako, buhay na ganap at kasiyasiya. Even though meron po mga pakanaang diablo laban sa atin, pero binigyan niya tayo ng kanyang baluti. At today, we discuss about the belt of truth. Now, first and foremost, mga kapatid, importante po malinaw sa atin ang Ebanghelyo. Na tayo po, tayuan natin ang katotohanan. We are blessed, highly favored today, not because of what we have done, o kung sa mga bagay na atin pong ginagawa at mga gagawin pa in the future. No, no. We are so blessed today, highly favored, because of what Jesus has done on the cross. And that is the gospel. By believing that truth, you are wearing the belt of truth. Amen. So ngayon po, lalapit tayo sa Diyos. Actually, malapit na tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, huwag po tayong mangimi na sabihin sa Diyos lahat ng inyong mga kabigatan sa buhay. Kung meron man po mga bagay na nagpapalungkot sa inyo, marahil meron kayong sakit, sa mga nanonood sa atin online, sabi ng doktor, lifetime na yan, na nagbibigay po ng takot sa atin. Huwag niyong tanggapin yon. Sabi ng doktor yon. At naniniwala ko, even po ang mga doktor, gusto nila ang pinakamabuti sa atin. Kaya lang, limitado ang kanilang kaalaman, ang kanilang kapangyarihan, pero wala nga talaga. Pero sa Diyos, sabihin natin yung kabigatang ito, kung ito pa nagbibigay ng lungkot sa inyo, or meron kayong problema sa family ninyo, sa inyong finances, sa inyong trabaho, huwag mong yakapin yan. Ayaw ng Diyos na malungkot ka. Gusto niya lagi ka nakasmile. Kasi pag malungkot po yung ating kaluluwa, maapektuhan po yung ating kalusugan, yung ating physical body. So I would like to encourage you, bigay natin sa Panginoon lahat ng ating kabigatan para hindi po magtagumpay ang kalaban-laban sa atin. And by doing so, once again, you are wearing at you are using the belt of truth. Amen. Sobrang mahal po tayo ng Diyos. Provided na po itong armor of God, yung kanyang balute. All you have to do, believe it, use it, isuot po natin.
bigay natin sa Panginoon lahat ng kabigatan natin. Pwede po ba yan, church? So sabay-sabay tayo magpipray. Ano man po mga kabigatan ninyo, hindi ko po alam. Pero alam po yan ng Diyos. Pag binigay natin sa Panginoon po ito, huwag nyo nang alalahanin po yun. Bahala na po ang Diyos doon. Basta po, gusto ko po maging established tayo kung bakit ito tatanggapin ng Diyos sa mga kabigatan ito, because He cares for you. Nagmamalasakit siya. Bakit siya nagmamalasakit sa'yo? Because He loves you so much. Gusto ko pong matunaw ang mga takot nyo sa pagmamahal ng Diyos sa inyo. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po dahil sa aming panahon, ibinibigay mo sa amin ang napakasarap na mensahe ng iyong biyaya. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin dito, online and on-site. Ano man po mga kabigatan namin, mga bagay na nagbibigay sa amin ng lungkot, ng takot marahil sa hinaharap. Ibinibigay po namin lahat ito sa inyo, O Diyos. Mula sa aming mga balikat na marahil matagal na po namin pinapasan. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, cast your cares upon Him because He cares for you. Lord, naniniwala kami. Ibinibigay po namin lahat ng mga kabigatan ito dahil kayo po ay nagmamalasakit. At bakit po kayo nagmamalasakit sa amin? Dahil mahal na mahal niyo po kami. At Lord, kapag ginagawa po namin ito, sinusuot po namin at ginagamit namin ng sinturon ng katotohanan. At naniniwala kami, Panginoon, kung bakit marapat namin maranasan ang kagalakan, kapahingahan at kapayapaan dahil kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin ngayon, marahil may karamdaman. At sabi, Panginoon, sa kanila ng doktor, habang buhay na nilang pagdurusahan ito, Panginoon, in the name of Jesus, hindi po namin papaniwalaan ang mga report na ito, but we will believe your report, Lord. Believing that through the finished work of Christ on the cross, anuman pong karamdaman na meron po kami sa ngayon, ito po ay inangkinan ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa katotohanan ito, Panginoon, sinusuot namin ang sinturon ng katotohanan. Masaya po namin tatahakin ang aming buhay sa araw-araw at magbibigay po ito sa amin ng ngiti at kagalakan. At wala pong dahilan na kalaban para kami po'y takutin, pasakitan, bigyan ng kapaitan sa buhay. Because, Panginoon, lalakad kami sa daan na puno ng kagalakan at, Panginoon, tagumpay. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray. We receive all these things, all these good things in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you for joining us. See you next week. Bye. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and love offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.